Morning folks. Linawin po natin ang ginawang kasalanan ng former President uh, uh, Duterte. Dahil halos lahat yata ng 10 utos ng Panginoon ay linabag niya. He committed the sins of the 10 commandments of God. Yan ang hindi nalalaman ng mga tao ngayon. Dahil ito yung ramaldongan na gawain. So itong 10 utos nito ay maliwanag yata ito na. Basahin kung ano yung 8 nilabag niya sa 10 utos. Una, sabi na niya na wala daw kasalanan, pero ito maliwanag ng maliwanag. Number 1, thou shalt not have strange God before me. Number 2, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Number 5, thou shalt not kill. Number 6, thou shalt not commit adultery. Number 7, thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Ito yung honor thy father and thy mother. Pinakamalalamang mga kasalanan na 8 sa 10 na nakakatakot na gawain sa Panginoon. Alam niya, folks, hindi nalalaman ng marami ito. Parang naaawa sila kay Duterte. Kaya parang papel na ganito yon. Si Duterte parang papel na ganito. Maliwanag, malinis. Pero kung ito lagyan ito ng mga 7 dumi, 7 o 8. So, morning folks. Linawin po natin ang ginawang kasalanan ng former President Duterte. Dahil halos lahat yata ng 10 utos ng Panginoon ay linabag niya. He committed the sins of the 10 commandments of God. Yan ang hindi nalalaman ng mga tao ngayon. Dahil ito yung ramaldongan na gawain. So itong 10 utos nito ay maliwanag yata ito na. Basahin kung ano yung 8 nilabag niya sa 10 utos. Una, sabi na niya na wala daw kasalanan, pero ito maliwanag ng maliwanag. Number 1, thou shalt not have strange God before me. Number 2, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Number 5, thou shalt not kill. Number 6, thou shalt not commit adultery. Number 7, thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Ito yung pinakamalalamang mga kasalanan na 8 sa 10 na nakakatakot na gawain sa Panginoon. Alam niya, folks, hindi nalalaman ng marami ito. Parang naaawa sila kay Duterte. Kaya parang papel na ganito yon. Si Duterte parang papel na ganito. Maliwanag, malinis. Pero kung ito lagyan ito ng mga 7 dumi, 7 o 8. So, makikita pa ba natin na malinis ito? Maraming mga dungis ito, maraming mga dot. Yung mga tulbok-tulbok na yan ang kasalanan. Hindi na malinaw ang kanyang kaluluwa o kanyang ginawa. Wala na kalinisan yan. Malinis lang yan kung walang mga dungis. Yung paglabag sa utos ng Panginoon, yan ay mga dumi, kasalanan niya. Kaya gumising nga kayo mga
kababayan. Papel na malinis at papel na maraming mga dumi. Itong komparasyon yan. Nga kayo. Walang epekto yung paawa effect dahil yung puso ng tao ay traidor. Si apostol na si kasama ni Kristo, hinalikan si Kristo ni Judas. Traidor niya dahil sa kanyang ginawa. Ganon din sa unang tipan, si Satanas nasa langit, kinalaban niya ang Panginoon. Nang Panginoon, Panginoon, pinalis siya doon, ay sinipa hanggang dito. Kaya tinawag yan, Lucifer, loose fire, Satanas yan, umalis, gusto niya maghari. Oh. Sa lumang tipan, sa Old Testament, si Adan, si Eva, ay sinabihan na huwag kainin ito. May mga bawal. Hindi lahat puro may karapatan. May bawal. Pero ginawa nila, lumabag sa utos. Kaya pinalis siya sa paraiso. Si King Solomon, pinakamagaling na hari, minigyan ng talino. Halos lahat ay nagagawa niya. Lumakay ang kanyang kaharian. Anong ginawa niya? Lumabag sa Panginoon at dumami ang kanyang asawa. 150. Anong ginawa niya? Napatay siya sa isang kalaban niya. Siya ay naparusahan din na walang kanyang napatay siya. Ganon din sa nung nakaraan sa Los Angeles. Pinagtawanan ng Panginoon. Pinagdiskartehan nila. Anong nagawa? Nasunog ang buong Los Angeles, California. Sa Brazil, nilapastan ng Panginoon, nagdrama-drama sila na hinihilihan si Kristo. Ano nangyari? 7 siyudad, malaking siyudad sa Brazil, ay lubog sa baha. At marami pa, wag na natin isa-isahin. Yan, lahat na yan. Hindi niyo alam. Naaawalan kayo sa tao. Pero sa kanya ginawa ay mali sa mata ng Diyos. Ito, isa-isahin natin. Thou shalt not have strange God before me. Ang akala ni Duterte ay siya ng Diyos. Kanyang lahat gagawin ang kanyang power na siya ang manatiling makapangyarihan. Hindi alam na may katapusan yan. Lahat gagawin niya para siya maging kilala o maging kaya nga yung mga tao ngayon noong panahon niya takot na takot sa kanya. Saka yun ang kanyang masamang gawain na gusto niya ang kamay ng batas hahawakan niya. Kaya lahat kaya niyang gawin dahil sabi niya sa kanyang pasarili siya ay powerful, siya ng Diyos. Sabi ng Diyos, thou shalt have strange God. Para sa pumapil na kinakalaban ng Diyos, mas malakas pa siya sa Panginoon. Yan ang number 1. Number 2, thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Ano mo? Minura pa niya ang Diyos. May sinabi pa siya doon, quote, stupid God. Tama ba yun? Sasabihin ng Panginoon, stupid God. Alam niyo, folks, pag walang Panginoon, wala tayong magagawa. Sasabihin, walang utang loob. Mas siya, walang utang loob dahil ano? Ginawa ng Panginoon, stupid God. Pangalan Panginoon, stupido. Anong klaseng tao yan? Walang simpatiya sa Panginoon. Hindi niya alam na kung walang Panginoon, wala din siya. Wala tayong magagawa. Panginoon ang may kapangyarihan. Tayo ay sinilap. May gagawin tayo para magsilbi sa Panginoon. Pero ang ginawa niya, kinalaban niya Panginoon. Yan ba tama? Ang masama pa yung pangatlo, thou shall not kill. Marami siyang, at alam na natin yan, nandiyan ngayon, ang kanyang ginawang pampatay na walang tamang hustisya. Tapos sasabihin nila, walang hustisya ang gobyerno. May hustisya, siya ang walang hustisya. Anong klaseng hustisya? Inaruga pa siya, pinaalala pa siya, inawis pa ang kanyang kalagayan, tapos sasabihin, walang hustisya. Ang kanyang ginawa sa pinatay niya, walang hustisya. Lahat kaya yun ang narapat sa kanya na litisid para bayaran ang kanyang ginawa kamalian. Ito pa, thou shalt not commit adultery. Maliwanag. Malino na malino. At tanggap ng mga tao na siya may kabit. Yung pa yung kanyang kabit, pinalo pa yung
kawawang pulis na kasama ni Diana Torre. Ano-ano yan? Siya pa ang inaapi ng mga follower ni Duterte. Anong klase yan? Walang justice, wala bang justisya. Sasabihin niyo, walang due process. Kayo ang walang due process. Anong klase yan? Daw siya na-steal. O yan pa. Yung mga pangyayari noon, niloko tayo, in-scam tayo ng paramali, in-scam tayo ng COVID, in-scam tayo. Yung ating bansa ay nalagay sa alanganin. Bakit? Kunwari, makabansa siya. Halik-halik ba ng bandera ng Pilipinas? Ngayon, itinaboy tayo. Isinubo tayo sa China. Yan ba ang makabayan? Parang ninanakaw ang ating soberanya. Ninakaw niya. Ibinahagi sa China. Yan ba ang sinasabi ng karamihan na si Duterte ay makabayan? Hindi. Lahat na Duterte, puro China. Yung China yan ang hindi naniniwala sa Panginoon. Yan pang ina-idol ng mga karamihan. Kung ina-idol si Duterte, idol niya China, idol niya sa Satanas. Dahil Satanas, walang Panginoon na kinikilala. Anong klase? Gising nga kayo mga kababayan. Ito hindi ko kinakalaman si Duterte. Gusto ko lang paliwanag ang katotohanan dahil taong ay bulag. Kung ano yung tama ay mali at kung yung mali ay tama. Oh. Hindi makatarungan ito. Ito pa, daw siya na false witness against the neighbor. Napakasinungaling. Lahat ang kanyang sinabi, ngayon, bukas iba na naman. Sinungaling yan. Yan. Tapos, yan pa ang iniidolo ng karamihan. Anong klase? Wala yatang hulog ang mga tao ngayon na wala dahil sa simpatiya. Hindi ko alam. Yung puso pinapairal. Gamitin yung puso at saka utak pagsabayan. Ayon sa Chronicles, Leviticus 24:16, and whoever blaspheme the name of God shall surely be put to death. Ang sino mang ang maglapastangan, ang magbastos sa pangalan ng Panginoon ay mahatulang patayin. Ito Romans 1:18. For the wrath of God is revealed from heavens against ungodliness and the wickedness until suppress the truth until they die. Deuteronomy 8:45. All their curses shall come upon you and pursue you and overtake you till you are destroyed. Isaiah 28:22. Now stop mocking, or your chains will become heavier. The Lord Almighty has followed me of the destruction decreed against the whole world. Kaya walang magagawa tayo kahit paano gagawin. Napakagaling mga abogado ngayon, walang magagawa niyan. Dahil yan ay hatol ng Panginoon sa kanyang ginawang kasalanan. Alam, yan ang kasalanan ginawa sa Diyos. Yung kinalaban niya ang Diyos. Kaya, mag-isip na kayo. Bakit kayo parang umuman kay Duterte? Parang kayong napopoison sa kanyang mga ginawa. Simpatiya, okay rin magsipin. Pero sa ginawa niya kasalanan, mananagot siya. Lahat tayo dyan ay daraan sa paghustisya ng Panginoon. Kahit sino, paghustisya. So, mga folks, gusto ko paliwanag. Yan ang malaking kasalanan na ginawa ni Duterte, ang paglabag sa 10 utos ng Panginoon. Hindi ito sa civil law, hindi ito sa ating law, kundi sa batas ng Diyos. At sa mata ng Diyos, sa harapan ng Diyos, walang makakaligtas. Lahat yan ay huhukman at lahat yan hahatulan hanggang mamatay. At lahat naman lumabag sa Panginoon ay pinatay. Naalala ko rin noon, si Moses nung binigyan ng 10 utos,
pagbaba niya, nagkagulo ang mga tao. Marami silang ina-idol, marami siyang sinusunod. Sabi ng Panginoon, Moises, ang mga tao nagkakagulo. Sabi ni Moises, paano Lord? Mayroon silang ibang ina-idol. Kaya sabi ng Panginoon, hatiin mo, yung para sa akin, sumusunod sa akin, ilagay din sa kanan. Yung pupunta sa, yung sumusunod sa mga kanilang sariling Diyos ay sa kaliwa. At patayin, yan, inutos mo yun, patayin yung lumabag sa kanyang utos. Yun, maliwanag ng mga liwanag na walang lusot, talaga lahat. Kaya, please, gising kayo. Thank you. Niya pala, siya nga pala, mayroon akong pahabol. Si PBBM ay mabait na tao. Inaapi ng karamihan. Wala siyang ginawa kundi magtrabaho na magtrabaho. Tapos yung sinisiraan ang sinisiraan. Hindi niya alam na PBBM consecrated the Philippines to the Immaculate Heart of Jesus and Mary. Ipinaubaya na ni PBBM ang Pilipinas sa Diyos mula kay Mama Mary, kay Jesus Christ at Diyos Ama. Yung consecration na yun, ang tawag yan ay pagpaubaya. Ibig sabihin, itinubyan, yung namamahala sa ating bansa ay Panginoon. Kaya wala kayong kalaban-laban sa Panginoon. The Philippines is already in the hands of God. Hawak na hawak tayo ng Panginoon. Kaya kahit anong gagawin nyo sa presidente na PBBM, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Dahil siya mismo ay maka-Diyos. Hindi makasarili. Hindi yung mga kung ano-ano pa sinasabi ng mga anak diyang kalaban. Mabait si PBBM. Let us pray for him. Panangalan, suportahan natin ang ating gobyerno. Suportahan natin si PBBM dahil siya ang inatasan ng Panginoon na magligtas sa atin mula sa Diyos at mula sa mga kahirapan. Kaya, please, stop. Itigilin yung paninira, suportahan. Manumbalik tayo sa tamang pag-iisip. Salamat.